Ikalawang kabanata. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi na sayang ang pagpunta namin diyan sa inyo. Alam nyo ang mga paghihirap at pag-aalipusta na dinanas namin sa Filipos bago pa man kami dumating diyan sa inyo. Pero sa kabila nito, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita sa inyo, kahit na maraming hadlang. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian, masamang hangarin o sa balak na manlinlang. Sa halip, nangangaral kami bilang mga karapat-dapat na katiwala ng Diyos ng kanyang magandang balita. Ginagawa namin ito hindi para kalugdan kami ng mga tao kundi ng Diyos, na siyang sumisiyasat sa mga puso namin. Alam nyo rin na hindi namin kayo dinaan sa matatamis na pananalita sa pangangaral namin, at hindi rin kami nangaral para samantalahin kayo. Ang Diyos mismo ang saksi namin. Hindi namin hinangad ang papuri ninyo o ng sinuman, kahit may karapatan kaming tumanggap nito bilang mga apostol ni Kristo. Sa halip, naging maaruga kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa mga anak niya. At dahil mahal namin kayo, hindi lang ang magandang balita ang malugod naming ibinigay sa inyo, kundi pati na rin ang buhay namin, dahil napamahal na kayo sa amin. Tiyak na natatandaan nyo pa mga kapatid, ang pagsisikap namin noong nasa inyo pa kami. Habang ipinangangaral namin ang magandang balita ng Diyos, araw-gabi kaming nagtatrabaho para hindi kami maging pabigat sa inyo. Saksi namin kayo at ang Diyos na ang pakikitungo namin sa inyong mga mananampalataya ay tapat, matuwid, at walang kapintasan. Alam ninyong katulad ng isang ama sa kanyang mga anak, ang turing namin sa bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang loob nyo, pinayuhan, at hinikayat na mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos na humirang sa inyo para sa kanyang kaharian at kadakilaan. Lagi rin kami nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap nyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din ng nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na na kay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng kapwa nila Hudyo. Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila. At maging ang lahat ng tao'y kinakalaban nila. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin ng salita ng Diyos sa mga hindi Hudyo na siyang ikaliligtas ng mga ito. Dahil dito, umabot na sa sukdulan ng mga kasalanan nila at hahatulan na sila ng Diyos. Ang hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Tesalonika. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli. Kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan, pero hindi sa isipan. Gusto naming bumalik diyan sa inyo, lalong-lalo na ako, si Pablo. Maraming beses naming binalak na dalawin kayo pero hinahadlangan kami ni Satanas. Gusto naming bumalik, dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan, kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa pagbabalik niya? Tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin.